Isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang umagang ito ay isang pagpapala na muli po tayong nagising mula sa magdamag nating pagtulog. Salamat sa umagang ito na tayo ay may kalakasang pisikal, may kapayapaan, anumang pagsubok ang ating pinagdadaanan, umasa po tayo sa kapangyarihan at pangako ng Panginoon na kung tayo po ay mananalig at susunod sa kanyang kalooban, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay naririnig dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At tuwing araw ng Sabado, napapakinggan din po tayo dyan po sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, sa Radyo Natin FM. Salamat po sa Diyos sa lahat ng pagkakataon na pinagkakaloob niya upang ipaglingkod ang ating buhay sa Panginoon at ang mga salita ng Diyos na ating pong ipinapahayag ay maging pagpapala sa buhay ng ating mga kababayan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nais po nating batiin ang lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa ating congregation sa Barangay Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang ating congregation dyan po sa Barangay Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dito po sa Barangay Iquirino Bulan. Lahat ng ating mga kapatiran, baguhan man o mga dating mananampalataya ay patuloy po tayong magsama-sama sa pagkakaisa upang paglingkuran ng tapat ang Panginoon at mag-akay tayo ng maraming mga kaluluwa sa mga huling panahong ito na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Patuloy po tayo magpagamit sa Diyos. Ang ating mga buhay, ang ating mga talento ay ipagamit natin sa Panginoon upang sa kanyang pagbabalik tayo po ay magbigay ng kaluguran sa Panginoon na siya may-ari ng ating pong mga buhay. Binabati ko din po lahat ng naka-attend kagabi sa ating pong isinagawang funeral service dyan po sa Barangay Santa Remedios Bulan. Muli pinapabot natin ang pakikiramay sa pamilya ni na Brother Jerry Guliena sa biglaang paglisan ng kanilang magulang. Pagpalain ng Diyos ang inyong pamilya at patuloy na bigyan po kayo ng kaaliwan sa mga pagkakataong ito na kayo po ay nasa kalungkutan. At lahat po ng mga nakadalo rin kahapon sa ating Bible study, na andyan po ako kahapon sa Barangay Monte Calvario. Good morning kay Kuya Amon and kay Ate Kaling dyan po sa kabilang ilog sa lugar po ng Barangay Monte Calvario Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa pag-accommodate kahapon sa Bible study na ating pong isinagawa. Naway patuloy po kayo na pagpalain at biyayaan ng Panginoon ng kagalingan, kalakasan at magsama-sama po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request, mga testimonies, o anumang mga concern na may kinalaman sa spiritual na bagay, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At ang ating mga paanyaya sa mga Bible study. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Meron po tayong Bible study dyan po sa Barangay Biton, Magallanes.
sa Labini family. Kaya lahat ng mga taga-subaybay po natin dyan sa Barangay Biton, Magallanes, yan po ay coastal barangay na sakop ng Magallanes. Mamaya pong alas 2 ng hapon ay may Bible study po tayo dyan sa bakery ng Labini family. So kung kayo po ay malapit dyan sa ating mga taga-subaybay, magsama-sama po tayo sa biyaya po ng ating Panginoon. Good morning kay Mamay Eden Nabua, ang aking tiyahin. Yan po ay taga Biton, pero naandyan po nakatira sa Rosario, Cavite. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang aking mga pinsan. At lahat ng mga viewers ngayon, kumustahin natin ang ating mga kapatid at mga taga-subaybay dyan po sa Japan. Nabalitaan po natin yung malakas na lindol kahapon o kagabi ba. Mayroon pong naganap na malakas na lindol dyan po sa Japan. Nawa ay ingatan po kayo dyan ng Panginoon. Di ko alam kung malapit kina Sister Regine, kina Sister Christine at kina Sister Cherry. Ayan, may yung mga masigasig nating viewer from UPC Japan. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon at ingatan po kayo dyan ng ating Panginoon. At ang ating mga kababayan, kung may mga OFWs, mga kababayan po natin dyan, ingatan po kayo ng Panginoon. Good morning kay Brother Erickson Bagao, watching from Hungary. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sabi ni Sister Regine, malayo po sa amin, Pastor, yung lindol sa Japan. So, salamat po sa Diyos na kayo po ay malayo sa naganap na lindol dyan po sa Japan. Patuloy po tayong manalangin, mga kapatid, na patuloy ang pag-iingat ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Eleanor Giocado, watching from Pasig City. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At lahat po na mga online viewers natin, si Brother Andy Orozco, good morning. Si Sir Ray Galo Sr., good morning. Sister Lita Sultan. At okay, yung monitor natin ay nag-malfunction. Sister Mafe, ayan, dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Brother Julio Guelas, dyan sa Saudi. Sa Dubai, Sister Aliyah, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Annalyn Lintad, good morning from Kuwait. Sister Mirna, dyan din po sa Kuwait. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging Sister, okay, yun, natabunan. So, lahat po, mga kapatid, Sister Eileen Zabala, good morning po sa inyo. So, lahat ng ating mga viewers online, pakishare lang po, mga kapatid, upang marami pa ang mapagpala sa ating pong mga taga-subaybay. Purihin ang Panginoon. At maging Sister Michelle Mansinubao, good morning. Sister Flor Delin Talagtag, Sister Rebecca Buena-Agua, Openda, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At mga kapatid, ang ating mga pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya po namin sa inyo sa United Pentecostal Church Bulan. Linggo ang ating pong mga schedule ng pagsamba, magkakahiwalay yung tatlong panambahan po natin. Dahil wala po tayong pagsamba dito na Sabado, sa kadahilanan na mayroon pong conference bukas, araw ng Sabado, ang mga Bible teachers and mission conference, mga kapatid, mayroon po tayong sectional conference bukas dyan po sa Kamalig, Albay. Ang inyong lingkod po ang guest speaker at maraming mga lecturer, mga kapatid. Buong araw po yun. Bukas, dyan po sa Negosyo Auditorium sa Kamalig, Albay. Yan po ang ating sectional gathering bukas. Kaya ang ating pagsamba, mga kapatid, ay araw ng linggo, alas 8 ng umaga, araw ng linggo, dito po sa Iquirino. Diyan sa Santa Remedios, Bulan, linggo din po, alas 7 ng umaga.
At dyan sa Magsaysay Bulan ay linggo din po, alas 8 ng umaga. So mag-a-assign lang po ako ng mga magpipreach sa mga gawain na hindi ko mapupuntahan. Dahil isa lang yung pwede kong puntahan dahil sabay-sabay po. So sa lahat ng mga kapatiran, please inform yung mga absent last Sunday na ang ating pagsamba ay linggo lahat sabay-sabay, mga kapatid. Yung 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At kung kayo po ay nais mag-request ng Bible study, ito po ay walang bayad na aming ipaglilingkod sa inyo sa biyaya po ng ating Panginoon. I-inform nyo lang po kami. You can text me at 0951-932-0038. Good morning po kay Sister Angelita Saniel Sagun. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Egina Banisok Tayab. Good morning. Sister Sheila Gracia Montejo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At lahat ng mga naka-online ngayon, pakishare lang po para marami pa ang makapakinig at makasubaybay sa episode natin ngayon. Yung lahat ay mayroon pong tungkuling saliksikin ang kasulatan. Sapagkat dito ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. At ang banal na kasulatan, ang siyang nagpapatotoo tungkol kay Hesukristo. Kung nais nating makilala ang tunay na Jesus na itinuturo ng Biblia, kailangan po nating lumabas sa comfort zone ng ating nakagisnang relihiyon at ating pong saliksikin ang banal na kasulatan upang makilala natin ang tunay na Jesus na ipinapakilala ng Biblia sa atin. Mga kapatid, hindi po ako tumututol doon sa katuwiran na dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Kung totoong naranasan natin na mamulat. Ngunit sa kalagayan po ng marami sa ating mga kababayan, yung gumagamit ng ganong kataga na dito na ako namulat, dito na ako mamamatay, pag sinuri po natin, hindi pa naman talaga namumulat. Kaya hindi pa angkop gamitin yung ganyang kataga upang ikatwiran hanggat hindi ka pa namumulat sa katotohanan. Oo, meron tayong relihiyon na nakagisnan. Ngunit, hindi po nangangahulugan na may nakagisnan tayong relihiyon o paniniwala ay yun na ang katotohanan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang kasulatan ang siyang nagpapatotoo tungkol sa Diyos. Kaya kailangan natin itong saliksikin. Kailangan natin itong alamin, mga kapatid. Ang pananampalataya na hindi natin personal na sinuri ay hindi po yan mapapanaligan. Ano ang ibig kong sabihin? Kung ang pinaniniwalaan mo ngayon ay hindi mo naman yan personal na sinuri, na tinanggap mo pikit mata without yung pag-aaral, mga kapatid, walang conversion na nangyari sa buhay mo, tandaan po natin, wala pong inborn na Christian. Hindi po ako naniniwala sa salitang inborn Christian. Dahil ang mga totoong Kristiyano ay dumadaan sa tinatawag na conversion. Convert. Pag sinabing conversion, mga kapatid, mula sa isang paniniwala patungo sa isang paniniwala. Ang tawag dyan ay conversion. Converted ka. Kaya wala pong
inborn na Christian. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemo sa Juan 3 hanggang 5, kung babasahin niyo po yun mga kapatid, sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa verse 5, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan may maranasan ang tao na kapanganakang muli sa espiritual na kalagayan upang siya ay magkaroon ng karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos. So wala pong inborn na Christian. Kung ikaw ay isang Kristiyano, nanganak ka, yung anak mo, hindi po yon instant na Kristiyano. Kailangan makaranas siya ng conversion. Kapag may sapat na siyang gulang, isip, edad, kailangan maranasan niya yung encounter with God, conversion. Mga kapatid, hindi ka magiging Christian without the experience of being converted from one belief to another. Amen. Wala pong inborn Christian, mga kapatid. Kahit mga Kristiyanong tapat ang iyong mga magulang, hindi ka magiging instant na Kristiyano. Kailangan mong personal na maranasan yung encounter sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Maranasan mo yung conversion na gagawin ng Panginoon sa buhay mo from being unbeliever to being a believer, mga kapatid. So kaya, yung relihiyon na nakagisnan ng marami nating mga kababayan, kung hindi mo yan personal na tinuklas, hindi mo sinuri, hindi po mana-mana ang pananampalataya. Kailangan itong personal na inaalam. Kaya nga ang pananampalataya, sabi sa aklat ng Roma 10:17, Romans 10:17. Kaya nga ang paniniwala o pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Conversion comes by hearing, searching by the word of God. Kaya mapalad po kayo na mga nakikinig ngayong umaga, mga kapatid. Kung meron man tayong mga maling paniniwala, mga pananampalatayang salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ganitong mga pagtuturo, ay itinutuwid tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. So yung madalas nating marinig, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay, tamang gamitin yan kung totoo tayong namulat sa katotohanan. Ngayon, i-examine natin, yung relihiyon ba na nakagisna natin, ay totoo ba talagang iminulat tayo sa katotohanan? Yan ay isang mahalagang tanong. Dahil kung pag-aaralan natin at ihahambing yung mga pinaniniwalaan natin sa relihiyon na sinasabi nating nakagisnan, madalas yung mga tradisyon na ating nakagisnan ay salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan. Now, isang tanong, totoo ba na yung mga sumakop sa ating mga dayuhan na nagdala sa ating bansa ng tinatawag na Kristyanismong relihiyon, totoo ba na iminulat talaga nila ang ating mga ninuno sa katotohanan? Ang sagot po ay hindi. Ano ang ebidensya natin? Isang halimbawa, mga kapatid. Ang itinuturo
ng Biblia na dapat sambahin ay ang Diyos na lumalang. Subalit, sa mga tradisyon at relihiyon na ating nakagisnan, mula sa mga bansang sumakop sa ating mga ninuno ng mga unang panahon, ang itinuro nilang ating luhuran at sambahin, dasalan, ay hindi yung Diyos na lumalang, kundi ang mga bagay na nilalang ng kamay ng tao lamang. Magbasa tayo ng isang talata, mga kapatid, sa Biblia. Dito po sa aklat ng Roma, aklat ng Roma, kabanata 1, Romans chapter 1. Dito po sa verse 22. Okay. Simulan natin sa verse 21. Romans chapter 1 verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang mga sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Mga kapatid, ito pong talatang ito na ating binasa ay isang patunay na yung katuruan na dala-dala ng mga sumakop sa atin na mga dayuhan. For example, yung mga Kastila, daang-daang taon ay sinakop tayo. Yan po ay nakalagay naman sa kasaysayan. Ang itinuro sa atin na paglilingkod sa Diyos ay kasalungat sa nakasulat sa banal na kasulatan. Alam nyo ba na karumal-dumal sa Diyos na tayo ay luluhod sa mga nilalang, mga kapatid, sa mga nililok na larawan gamit ang kamay at katalinuhan ng tao. Yan po ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Subalit, nung dumating ang mga sumakop sa atin, dala-dala ang kanilang tinatawag na Kristyanismo kuno na relihiyon. Sa halip na ang nakasulat sa Biblia ang ituro sa atin, kung ano pa yung kinasusuklaman ng Diyos, yun pa ang itinurong paglilingkod at pagsambang iniuukol sa Diyos. Mga kapatid, alam po natin kung gaano kinapupuutan ng Panginoon mula pa sa Old Testament, mga kapatid, maging sa panahon ng New Testament, hindi nagbabago ang pananaw at katuwiran ng Panginoon kung paano siya nasusuklam sa mga pagsambang hindi ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, reviewin uli natin yung talata na kahapon ay ipinaglingkod po natin. Kung ano yung mga pagkakasalang kinasusuklaman ng Panginoon, na kung ang mga tao ay hindi aalis sa ganong paniniwala, ay ikabubulid niya ito sa dagat-dagatang apoy at sapat na dahilan upang hindi siya pagharian o makapasok sa kaharian ng Diyos. Dito po sa unang Korinto 6:9 hanggang 10, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Yan po ay tumpak.
tiyak at hindi yan nagbabago. Bagamat ang mga nasa kalikuan ay may pagkakataong magbago, subalit hanggat ang tao ay hindi umaalis sa kalikuan, wala siyang karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sino nga po pala itong mga tinatawag ng Biblia na mga liko? Isa-isahin natin. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ito po ang nakagis na nating paniniwala sa relihiyon, na kapag nananalangin, lumuluhod sa larawang inanyuan, lumuluhod sa picture, kalendaryo, mga nililok na rebulto na inaakala natin na yan ay patungkol sa Diyos, ngunit yun pala ay kinasusuklaman ng Diyos ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, dito tayo mamumulat pa lamang sa pakikinig sa programang ito. Hindi ka pa namumulat kung ikaw ay naroon pa sa relihiyon na ang sinasamba, niluluhuran at dinadasalan ay mga larawang inanyuan. Kung yan ang nakagisnan mo sa iyong mga ninuno, hindi ka pa namumulat. Ngayon pa lang, kung makikinig ka ng mabuti at tatanggapin mo ang katotohanan, ngayon ka pa lang mamumulat sa katotohanan. At kapag tinanggap mo ang pagkamulat na ito, diyan mo pwedeng sabihin na dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Ngunit hanggat hindi mo tinatanggap ang pagmumulat na yan sa katotohanan, hindi pa natin pwedeng ikatuwiran yung katagang dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Kasi hindi ka pa namumulat hanggat hindi mo pa nakikilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ito po ay ang mga kabilang sa tinatawag na LGBT community sa panahon ngayon, na kung saan yan po ay katha lamang ng mga makalamang pagnanasa, ngunit hindi po yan isang kasarian na nilikha ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naglikha lamang ng dalawang kasarian, babae at lalaki. Ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mga manlulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid. Medyo masakit po ang katotohanan. Subalit wala pong ibang paraan para tayo ay lumaya, kundi ang makilala at kilalanin ang katotohanan. Sabi ng Juan 8:32, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ngayon, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ang mga katotohanan ito na ipinaglilingkod po namin sa inyo. Hindi po namin layunin na manugat ng mga damdamin. Hindi po. Kaya lang, hindi maiiwasan na pag sinabi mo ang pinasasabi ng Biblia, hindi maiiwasan na kapag pinangaral ng isang pastor ang talagang nakasulat sa Biblia, hindi maiiwasan na mai-expose yung mga panlilinlang na nakaugat na sa ating pong tradisyon. Imagine mga kapatid, daang-daang taon na inalipin tayo ng mga Kastila at tinuruan tayo na akala natin Kristiyano tayo dahil ang dala-dala nilang relihiyon ay tinawag na Kristyanismo. Subalit kapag ihambing natin sa Biblia yung mga religious practices and belief
ay makikita natin kung gaano kasalungat sa Biblia yung mga itinuro sa atin na mga praile, na mga Kastila na unang nanakop sa ating mga ninuno sa panahon na hindi pa mga sibilisado yung ating mga ninuno. Tinuruan tayo sa paraan ng pananakop, kaya hindi pa natin napapractice yung freedom of religion. Kung ang atin lang katwiran, kung ano ang aking nakagisnan, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay, hindi mo pa napapractice ang freedom to choose your religion. Dahil inalipin tayo, mga kapatid. Generation to generation, naging relihiyoso ang ating mga ninuno na hindi alam ang nilalaman ng Biblia. Kaya naman sa mga panahon natin ngayon, hindi ng Diyos pinahintulutan na manatili tayong bulag sapagkat may pagmumulat na ginagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng ganitong mga pangangaral. Iminumulat tayo sa katotohanan. Amen. Kung relihiyon lang ang mayroon ka, hindi ka pa mulat sa katotohanan. Imumulat ka pa lang. The more you listen to this preaching, to this program, ngayon ka pa lang imumulat ng Panginoon sa katotohanan. Gaano ka man kasinsero sa iyong nakagisnang relihiyon at paniniwala, hindi ka pa mulat hanggat hindi mo inaalam ang banal na kasulatan. Kaya itong ating Bible study on air, online, mga kapatid, ay kaparaanan ng Panginoon upang ang ating mga kababayan ay imulat na ang dapat nating paglingkuran, luhuran, dasalan at dalanginan ay ang Diyos na lumalang at hindi ang mga Diyos-Diyosang nililok lang ng tao, mga kapatid. Common sense na lang, mga kapatid. Bakit ikaw na tao, dadasal ka doon sa nililok na ikaw lang ang may gawa? Kahit hindi ka masyadong matalino, kung iisipin mong mabuti, mauunawaan mo. Bakit ako lumuluhod dito? Ako lang ang may gawa nito. Ako ang lumilok nito. Yung kaputol ng kahoy na ito, pinanggatong namin. Inuling. Tapos itong kaputol, hinulmahan ng tao at dinasalan, sinindihan ng kandila, niluhuran. Common sense, mga kapatid. Hindi mo kailangan mag-doctorate sa theology for you to understand na ang dapat lang sambahin ay ang lumalang at hindi ang mga nilalang. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nawa ang Panginoon ay mangusap sa ating mga puso. Mahal po kayo ng Diyos. Konti na lang ang panahon na natitira para imulat ang napakaraming mga tao na hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Kaya yung mga nangangatwiran, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay, halika mag-usap tayo. Alamin natin kung totoo ba talagang namulat ka. Para sabihin mo na hanggang kamatayan, dyan ka na. I-examine natin kung talaga bang mulat ka sa katotohanan. Kung ang pinaglilingkuran mong Diyos ay Diyos na nililok ng tao, hindi ka pa mulat sa katotohanan. You need to listen to this kind of message for you to be free from the bondage of wrong belief, mga kapatid. Mula sa gapos ng maling mga katuruan, kailangan lumaya tayo. At para lumaya tayo, may mga ngaral na dapat mong marinig at dapat mong pakinggan, na ang sasabihin ay hindi masarap sa iyong pakiramdam, ngunit ito ang magpapalaya sa iyo mula sa gapos ng kamalian. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Purihin ang Panginoon. Meron pa bang mga talata sa Biblia na magsasabing ang Diyos ay nasusuklam sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos o sa mga nililok na larawan? Mga kapatid, panahon na para ito'y marinig natin bilang pag-ibig namin sa inyong mga kaluluwa. Sa aklat ng Kapahayagan or Apokalipsis, Revelation, chapter 21 verse 8, dito po
makikita natin kung paano i-enumerate ng Biblia yung mga tao na ibubulid sa asupre at dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Dito po sa Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, kahindik-hindik po pala ang sasapitin ng mga taong nabanggit sa talatang ito. At kabilang, kung titingnan nyo mga kapatid, kabilang ang mga taong lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba. Kaya yung mga pangangatwiran dyan, Pastor, hindi naman po namin sinasamba yan. Ginagalang lang po namin, kagaya ng paggalang sa magulang. Oh, really? Marunong din akong gumalang sa aking magulang, mga kapatid. Kahit papaano'y tinuruan tayo. Ang inyong lingkod ay tinuruan kung paano gumalang sa magulang. I love my parents, mga kapatid. Pero hindi ko pa po nagawa na dahil sa paggalang sa aking magulang ay niluluhuran ko sila. Dahil ang paggalang ay iba sa pagsamba. Walang utos sa Biblia na sambahin ang magulang. Ang pagluhod ay hindi uri ng paggalang lamang. Ang pagluhod is an act of worship. Kahit ano pa ang ating ikatwiran dyan, ang Biblia ay may sinasabi, huwag luluhuran. O ipagpalagay natin, hindi ka talaga sumasamba. Sabi sa Bible, huwag luluhuran. Kahit sabihin natin hindi ka sumasamba, pag lumuluhod ka, sumusuway ka sa Panginoon. At walang maliligtas na sumusuway sa salita ng Panginoon. Kasi meron talagang mapilit, Pastor, fix man, hindi talaga kami sumasamba dyan. O ipagpalagay na natin na hindi ka sumasamba. Pero lumuluhod ka. Pag lumuhod ka, iba na ang basa ng Diyos dyan. Hindi mo na yan pwedeng i-justify. Because ang pagluhod is an act of worship, mga kapatid. Sino ang mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre? Sabi dyan, ngunit sa mga duwag, hindi po away ang tinutukoy dyan sa karuwagan. Yung mga taong kumbinsido sa katotohanan pero natatakot i-apply sa buhay. Ang tawag dyan ay karuwagan. Pastor, kumbinsido ako sa pinangaral mo, kaya lang, pag in-apply ko yan sa buhay ko, baka magalit sa akin mga kamag-anak ko, baka magalit sa akin asawa ko, baka magalit sa akin mga kaibigan ko. Ang tawag dyan ay karuwagan. Hindi ka maliligtas. Bawal sa langit ang duwag. Ngunit sa mga duwag at sa hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam at sa mga mamamatay tao, ibig sabihin, magkakaklase pala ito, mga kapatid. Hindi ka nga pumatay ng kapwa, sumamba ka naman sa Diyos-Diyosan, parehas ang equivalent ng iyong kasalanan doon sa isang taong mamamatay tao. At sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway, yan, mga mangkukulam, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi po kalangitan ang sasapitin, kundi apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, bagamat hindi namin nilalayon na kayo ay saktan ang damdamin. Kung sakali man na ikaw ay nasasaktan,
bulay-bulayin mo na ng husto. Total, nasaktan na rin lang naman. Lubusin na natin, unawain na natin. Mga kapatid, upang yung pain ay mag-cause ng understanding patungo sa freedom, patungo sa kalayaan. Kaya lahat ng mga nasasaktan, bakit may mga taong paulit-ulit na nasasaktan? Dahil ang iniintindi lang nila yung sakit. Hindi nila inuunawa, hindi binubulay yung mga bagay na naging dahilan bakit sila nasaktan. Mga kapatid, yung matalino na nasasaktan, oo, masakit. Pero inuunawa nila, bakit ako nasaktan? Yan. Dahil kapag hindi natin inunawa, paulit-ulit tayong masasaktan. Mga kapatid, unawain natin. Dahil kapag lumaya tayo sa katotohanan o sa pamamagitan ng katotohanan, kahit ipangaral pa ito ng paulit-ulit, hindi ka na masasaktan dahil napalaya ka na ng Panginoon mula sa maling pananampalataya. Kaya yung katwiran na dito na ako namulat, dito na ako mamamatay, pwede mo lang yan sabihin pag nakilala mo na ang katotohanan. Pag totoo ka ng namulat, doon mo yan ikatwiran. Halimbawa, tinanggap mo na ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Pinalaya ka na sa kasalanan. Nakilala mo na ang katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Doon mo palang pwedeng gamitin yung katagang, Pastor, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Pero alam niyo po, ang malungkot, karamihan sa mga nakakausap ko na ganyan ang katwiran, andun, nakaharap sa inuman. Habang sinisiran ko, mga kapatid, habang nagtatagay, anong ikakatwiran sa akin? Pastor, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Ayun, lasing. Mga kapatid, nakakalungkot, di ba? Na yung gumagamit ng ganong kataga ay hindi naman karapat-dapat gumamit ng ganong paniniwala or prinsipyo. Dito na ako namulat, addict ka nga ngayon eh. Ibig sabihin, para mong sinasabi, na kung addict ka ngayon, mamamatay kang drug addict. Kung magnanakaw ka ngayon, mamamatay kang magnanakaw. Kung sinungaling ka ngayon, mamamatay kang sinungaling. Ay kahindik-hindik po yan, mga kapatid. Kung mayroong mga taong dapat magsabi ng katagang yan, na dito na ako namulat, dito na ako mamamatay, sila dapat yung mga taong tumanggap na kay Kristo, nanampalataya sa iisang tunay na Diyos, nagsisi sa kasalanan, nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, namumuhay sa katwiran at kabanalan ng Panginoon. Sila yung mga taong qualified na magsabi niyan na, Pastor, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Sana'y may naunawaan po kayo, mga kapatid. Pero kung ang buhay natin ngayon ay nasa kasalungat ng nakasulat sa Biblia, hindi para sa iyo ang katagang ginagamit mo. Dito na ako namulat, dito na ako. Hindi pa nga namumulat eh. Ngayon ka palang mamumulat kapag tinanggap mo ang mga katotohanang ipinapangaral sa programang ito. Tanggapin mo si Hesukristo bilang nag-iisang tunay na Diyos sa iyong buhay. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang kanyang utos na yung mga sumampalataya at mabautismuhan, mga kapatid, ay maliligtas. Mga kapatid, talikuran natin ang mga tradisyon ng tao at yakapin natin ang mga written word in the Bible. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa na-educate po tayo, mga kababayan. Doon sa mga madalas gumamit niyan, mga kapatid, ayaw nang makinig kay pastor, ayaw nang umattend sa Bible study. Mga kapatid, dahil ang katwiran, may relihiyon na ako pastor, dito na ako namulat, dito na ako mamatay, kaya hayaan mo na kami rito makipagchismisan sa kapitbahay. Mga kapatid, hindi ka pa namumulat sa ganyang kalagayan. Mumulatin ka pa lang, kaya may Bible studying katulad nito. Imumulat ka pa lang kung makikinig ka at magpapakumbaba. Doon ka pa lang mamumulat at doon ka pa lang lalaya mula sa mga maling
katuruan. Purihin ang Diyos, mga kapatid, nawa ay kasihan ng Panginoon ang pagtalakay natin ngayong umaga, na pagkatapos niyong makinig, hindi lamang yung pain ang maiwan sa inyo, kundi kayo ay magkaroon ng kaunawaan. Dahil madalas, kailangan muna nating masaktan bago mag-isip-isip. Mga kapatid, pag-isipan natin mabuti. At ang Diyos ay nangungusap sa atin. Mga kapatid, lumaya tayo. Naalala ko, may isang hermano noon, mga kapatid, na nung una niyang marinig ako sa programang ito, talagang galit na galit siya at pinatay ang radyo. Dahil siya po ay hermano sa simbahan. Ngunit nung pinatay niya ang radyo, kinausap siya ng Diyos. Nabuksan niya uli ang radyo. Wala siya magawa. Mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa kanya. Binuksan niya ang radyo at tinapos niya ang programa. At ngayon ay kasama na namin sa gawain ito ng United Pentecostal Church. Mga kapatid, yan po ay isa sa mga testimonies kung paano powerfully kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang programang ito ay hindi po sa kalooban lamang ng tao. Hindi po. Ito ay kalooban ng Diyos. Na ang katotohanan, bagamat salungat sa mga expectation ng ating laman, ngunit ang katotohanan ito ay kinakasangkapan ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng tunay na kalayaan. Mga kababayan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Keep on sharing upang marami pa po ang mapagpala, marami pa ang mapalaya, marami pa ang totoong mamulat sa katotohanan upang ito ay kanilang tayuan at panindigan hanggang sa kanilang kamatayan. Maraming salamat mga kababayan. Tayo po ay manalangin sa Diyos sa ating pong pagtatapos. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa mga katotohanan na bagamat mayroong kurot sa aming puso,